ngayong umagang ito at minsan pa purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating buhay. Kanina po may sinabi si Ate Rina Ano po? Hindi po yung yung sabi niya, hindi po yung sinabi ni Brother Naynay kanina, yung may sinabi si Ate Rina kanina na sabi ko, Lord, ito yung talagang yung nais mo na ipahatid sa amin. Actually, hindi po ako magsasalita ngayon. Meron po tayong guest speaker na nagmula pa po sa malayong lupain ng mula po sa bansa ng Kulubasa. Yung pong ating pong guest speaker ngayon. Kaya patagalin natin yung nervyos niya. No? Alam niyo, yung ating pong speaker, kanina nag-share po kami, sabi ko sa kanya, sabi ko, kasi kanina nauna po kami. Yung kanyang supporters, yung kanyang backup, sabi niya, sunod na lamang po. O yan, natuna yung backup mo, natuna yung supporters mo. Lalo ko pong kinarog, sabi niya po kanina. So, sabi ko po, kung noon pa ay tumalima ka na sa Panginoon, sabi ko, de sana kung ano yung saya at saka yung blessing, yung bless ka, ay ngayon nararamdaman noon pa. Amen. Pero sabi niya nga, hinintay muna na sasabihin ko pa, Pastor? Ready po. Kasi tuwing magte-testify itong aking partner na to, sasabihin niya, Pastor, sabi niya, kung hindi ko naranasan, sabi niya, yung mga pagpapalo at pagpapala ng Diyos, sabi niya, hindi siguro ako narito ngayon, sabi niya. Sabi ko sa kanya, in God's perfect time. Nabanggit ni Sister Rina kanina, ni Ate Rina, yung perfect time. Bawat isa po sa atin, meron po tayong perfect time ng Panginoon. Amen. Para tayo po ay makakilala sa Kanya. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay meron pong perfect timing. Ano po? At kanina po, habang may tumatawag po ng magte-testimony, kung mapapansin nyo mga kapatid, si Pastor hindi po tumatayo. Kasi kami, mahaba po yung oras namin para sa pagtayo rito. I-reserve po namin iyan para po sa inyo talaga. Para po mabigyan po, mag-glorify yung Panginoon sa ating mga buhay. Anyway, hindi po ako magsasalita ngayon. Bigyan nyo na muna po sa akin yung kahit na 1 minuto. Habang pinapalakas natin yung kaba ng ating pong speaker. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya po ng kagalingan sa akin. Nung nagkaroon nga po ng Elders Camp, talagang akala ko po hindi po ako makakadalo, hindi ako makakapunta. Pero mabuti po yung Panginoon. Yung pong nabanggit nga po natin, mayroon pong plano ang Panginoon, ibinibigay niya po yan on His perfect time. And His perfect plan sa ating mga buhay. Anyway, mamaya po, pag-pray po natin yung ating pong magulang. Sila po ngayon ay nagdaraos ng mahigit 4 na dekada ng kanila pong wedding anniversary. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating pong magulang, ang Reverend Pastor Antinor Laksa at ang ating pong nanay, Nanay Isabel, na sila po ay nagdaraos ng, ngayon po ba yan, Pastor? Eksakto? Amen? Happy anniversary po. Happy 43rd anniversary sa inyo po. Salamat sa Panginoon sa kabutihan po at katapatan ng Diyos sa inyong mga buhay. Nakikita naman po natin ilang dekada na. Pero nariyan pa rin po yung ating magulang, Pastor Laksa, nakasama natin ngayon. Salamat sa Panginoon. Ano po yung ating mga announcement? Mamaya po, kung sino po yung available at hinihi po ng Panginoon na sumama po sa atin doon po sa saan po yan? I-announce ko po ba? Sa Bariotic, Doon po yung ating pong dedication. Kung meron po kayong time mga kapatid, supportahan natin yung pong dedication ng anak ng ating kapatid. Mamaya po 10 yata ng umaga.
So, salamat po sa Panginoon. At kanina po, napapansin ko yung ating mga microphone. Ano po, ito po nagpapaalala na kailangan na siguro nating sino po yung ating kakausapin dito. Yung siguro po yung sa ating pong mga media, no? Media ministry, yung ating microphone, kailangan na nating mamaya mag-usap po tayo. Kausapin kayo ni Pastor regarding po sa battery. Kailangan magkaroon tayo ng backup. So, solar natin. Kaya lang, ang mangyayari, requirement dun. Yung MC, hawak ng microphone, pasan-pasan niya yung solar sa likod, ne? Biro lang po. para po para tumawa lang tayo kasi pag inire-ready po ng Panginoon yung ating po mga puso, ng ating espiritu na para makinig ng salita ng Diyos. Lagi ko po sinasabi, sit back and relax. Ipagkaloob natin yung oras na ito sa ating Panginoon para sa pakikinig ng kanya pong banal na mensahe. Babuksan natin ang ating pong mga espiritual na pangunawa. At salamat sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, ito po yung first time na tatayo yung pong lingkod ng Panginoon. At sabi nga, Pastor, this is it. Sabi ko po, sa biyaya at presensya ng Panginoon, rise and shine. Amen. Ipagkaloob ng Panginoon yung wisdom, knowledge, at higit sa lahat yung pong kalooban ng Diyos na tayo po ay laging sumusunod sa Kanya. Especially yung pong anointing na nagmumula sa Panginoon. Amen. Sige, wag na po natin pakakatagal. Mga mahal kong magulang at mga kapatid sa Panginoon. I-welcome po natin ang lingkod ng Diyos. Paano ba natin i-introduce yung ating yung aking pong kapartner Assistant ng Pogi. Assistant daw ng Pogi. Hallelujah. Okay. Sige, ganito na lang Yung daw assistant ng Pogi. Hallelujah. Yung pong very, very generous. Wow. Na manggagawa ng Diyos. At higit sa lahat, yung pong puso na handa, sabi nga po, na sumunod sa Panginoon. I-welcome po natin yung pong lingkod ng Diyos, walang iba, the man of God, ang Residence Assistant Pastor ng Evos and Natividad JSM Chapter. Walang iba po ang ating pong kapatid, ang Pastor Ronnie Ibay. Amen. Salamat po, Bas. Hallelujah. Isang mabiyayang umaga po sa inyo po na minamahal na magulang at kapatid. Lalo tigit po sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Kanina po tumayo po si Pastor. Hallelujah. Nananalangin po ako sa sarili ko, sabi ko. Tuloy na kaya niya yung message. Tama. Actually po, first time ko po tumayo sa ngayon sa inyo pong arawan. Bagamat po ako'y tumatayo sa iba't iba pong mga gawain. Iba po pala talaga pagka sa ganito pong kongregasyon. Ano po? Hallelujah. Parang pong hindi ko po alam kung pupunta ako ng CR. Kung saan, kung maaari lang po, kanina po, napagtayo po ni Pastor, wala na po ako dyan eh. Siya na lang po ang magsasalta, magtutuloy. Anyway po, hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Simula pa po kaninang umaga, pinasasalamatan po ang Panginoon. Pero andyan po, hallelujah, minsan mayroon pong adlang na dumarating sa ating pong mga buhay, no po. Hallelujah. Kanina pong madaling araw, alas 4 po, ginigising ko na po yung anak kong bunso. Hallelujah. Ngunit napakahirap bumangon. Hanggang sa bumangon po siya, kunin niya yung motor niyang single, kukunin na po namin yung sidecar. Hallelujah. Nagkataon naman po yung motor flat na po, ano po. Talagang gumagawa po ang kalaban para sa ganitong sitwasyon, hallelujah. Maaaring gusto niyang, hallelujah, yung pagpapala ng Panginoon ay udlutin niya ngayon pong umaga, no po. Pero, alam ko naman po, simula po nung kahapon ng umaga, hallelujah, sa ating pong mga prayer, hallelujah, sa ating pong dot watch, at saka yung inabutan ko po sa mga kapatid po natin, hallelujah, pinupuri ko na po ang Panginoon.
pinasasalamatan. Hallelujah. Ang mga bagay ngayon, hallelujah, nakakabagbag damdamin po sa mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ko po kay Pastor Julius, sa mga ganitong sitwasyon kako, pagka nakikita namin napupurihan ng Panginoon sa inyong mga ginagawa, huwag niyo pong iisipin sa amin ni Pastor na bibigyan po namin ng pagitan ng ang sarili po namin sa inyo, sabi ko. Kundi pagka nakita po namin ng mga ganitong sitwasyon, hallelujah, makikita po ninyo sa amin na ako po sa Kanya ang full support ng iyong mga likod sa dakong lugar na ito. Hallelujah. Hallelujah. Papasalamat po ako sa Panginoon. Nandyan po yung dalawa kong anak na babae. Yung pong sinabi kong tinestimony ko po sa inyo noon. Hallelujah. Nung sabihin ni Pastor, sabi niya, hallelujah, mayroon akong nakikita, sabi niya na gustong gawin sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Pumunta ka na, sabi niya sa pag ano po ng ano po sa tawag doon, pagka po Chinese fire po na po, sunrise po. Hindi ko po siya kinibuan. Hallelujah. At least kahit andun po ako, pinagtataguan ko po siya. Tinestimony ko naman po ito nung isang araw. Hallelujah. Andyan po yung mga nakarinig. Hallelujah. Yung dalawa kong anak na babae. Nakabisikleta po yan. Hallelujah. Accidented. Pumunta po sa ilalim ng 6x. Hallelujah. Sa awat biyaya po ng Panginoon, hallelujah, napagtagumpayan po nila yon. Hallelujah. At yung sa karib mong anak, nandyan yung yung bunso. Hallelujah. Hallelujah. Bumaligtad po yan, nahulog po sa mesa. Hallelujah. Yung basag na bote po, hallelujah, bumawang po sa kanyang likod. Hallelujah. Pero pinupuri ko po ang Panginoon. Hallelujah. Sa loob po ng isang taon na yon, hallelujah, dahil nabagok po ang ulo niya. Hallelujah. Nag-check up po siya doon sa ospital sa Makabali. Isang taon po yun. Yung daw po niyang gamot, pagka yun ay ininom natin, hallelujah, magkakaroon po tayo ng epilepsy. Ibig sabihin, gamot po yun sa epilepsy noon. Dahil yung po nga po yung pong ulo niya. Pero pinupuri ko po, pinasasalamatan ng Panginoon. Sa kabila ng ganung sitwasyon, hallelujah, hallelujah, ananampalataya po ako sa Panginoon, hallelujah. Yun po, hanggang ngayon po, kasama ko yung pamilya ko, sa anak ko, hallelujah, malusog, malakas. Hallelujah. Dalawa po yung mga anak ko, hindi ko po nakakasama rito. Hallelujah. Yung po dalawa kong anak na panganay at saka yung pong engineer ko. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi nga po, hallelujah, ang mga salita po natin, pagka ito po ay totoo, hallelujah, ito po ay ginto sa harapan ng Panginoon. Ngunit pagka ito hindi totoo, hallelujah, pinadaan po yan sa apoy, nasusunog, hallelujah, maliligtas ka, kaya lang para kang nagdaan sa apoy. Hallelujah. Kaya, hallelujah, ingat po tayo sa ating pong mga panalita. Hallelujah. Kailangan bawat lumabas sa ating bibig. Hallelujah. Ito po yung magiging makatotohanan. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Pwede na po ata tayo mag-closing prayer, no po? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ayun po, mag-uumpisa na po tayo. Hallelujah. Kung saan? Hallelujah. Hallelujah. Ngayon pong umaga, hallelujah, sa ating pong mga buhay, hallelujah, karamihan, hallelujah, na ang bunga ng Espiritu ay karamihan na alam po natin yan. Amen. Yan po ay nagre-reflect po yan sa ating pagkatao simula po nang tanggapin po natin ng ating Panginoon. Amen. Pero hindi po yan ang ating pong pag-aaralan ngayon. Pero sa bandang uli, mapapasadaan po natin yan. Ano po? Hallelujah. Kung ang banal na Espiritu, hallelujah, ay may mga bunga, hallelujah, dapat ang pananampalataya din po natin ay magkakaroon po ng bunga. Amen. Karamihan po sa mga anak ng Diyos o minsan, hallelujah, lagi po nilang pumasok sa kanila pong kaisipan, hallelujah, ang mga bunga ng Espiritu Santo. Hallelujah.
Paano naman po kaya ang bunga ng ating pananampalataya? Hallelujah. Ilang taon na po ba tayo, hallelujah, sa ating pananampalataya? Maraming sabihin po natin mayroon na pong 40 taon, 30 taon, hallelujah, 20 taon, hallelujah, o 10 taon, o 1 taon pa lamang po. Ngunit hindi po yan ang ating pinag-uusapan dito. Kung saan, hallelujah, ang bunga ng pananampalataya po natin, kailangan, hallelujah, mayroon po tayong mailapit na kaluluwa sa ating Panginoon. Hallelujah. Tatanungin po kayo ng Panginoon, hallelujah, hindi po kaya tayo, saan? Sabi niya, ang bunga ng iyong pananampalataya, na inailapit ka na bang kaluluwa sa harapan ng Panginoon? Hallelujah. Wala pong exempted dito kahit po kami na mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Abang ito po ay aking pong pinag-aaralan, hallelujah, unang-una po na po akong natatamahan. Hallelujah. Kaya pinipilit ko po, hallelujah, sinabi ko sa mga pamilya ko, asawa ko, tsaka sa anak ko, sabi ko, sumama kayo, hallelujah, na sumamba sa gawain dun po sa natibidad. Hallelujah. Kahit papano ko, hallelujah, sa isip ko, hallelujah, bagamat ang mga sabinsay ng Panginoon ngayon po nga baga, hallelujah, hallelujah, ay pumapalo din po sa akin, hallelujah. Kahit papano, kung kasama ko kayo, naiibsan. Kahit puro ka ba ang nararamdaman ko sa sarili ko, ano po. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo, sabi niya, mga bunga ng pananampalataya. Hallelujah. Sabi po rito sa mga naunang salita, narito ang kompletong detalyadong hallelujah. Paliwanag tungkol sa mga bunga ng pananampalataya. Hallelujah. Nananati sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Batay sa itunuro, hallelujah, ng pananampalataya sa banal na kasulatan. Hallelujah. Pasok po tayo dito po sa mga, hallelujah, kaulugan po ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng tibay, katiwala, pagtitiwala, paniniwala, na nagtatalaga sa Diyos, sa kanyang salita at sa mga pangako. Hindi lamang ito damdamin, kaisipan, kundi ito ay isinasabuhay. Sa magitan ng gawa at kilos, ayon sa salita po ng Panginoon dito po sa Hebreo, hallelujah, 11:1 po, hallelujah. Ito ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, paniniwala, at sa mga bagay na hindi nakikita. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabuti sa sarili, sa kapwa, at sa buong lupain. Hallelujah. Hallelujah. Ang mga paniniwala po, ang mga salita po ng Panginoon, hallelujah, ayon po sa salita po ng Panginoon, dito po, hallelujah, ito po ay binabanggit ng salita ng Panginoon dito, doon po sa Hebreo 11:1. Hallelujah. Buksan po natin kung mayroon po tayong tangaw na physical Bible. Kung ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin na hindi po natin nakikita. Yun po ang tunay na pananalig. Hallelujah. Anyway po, hallelujah, bagamat po ako po'y nakapagbasa ng ilang mga salita po ng ng Biblia, hallelujah, nakalimutan ko pong sabihin sa inyo, hallelujah, kung ano po, hallelujah, ang pamagat po ng ating opo. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ngayong gabi, ay ngayong pong hapon, ay umaga po, no po. Sorry po. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong pong umaga, hallelujah. Hallelujah. Tunay na pananampalataya. Hallelujah.
At dito po, hallelujah, ang susin talata po natin, kinuha ko po doon po sa Kawikaan 3:5. Hallelujah. 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 Bago po natin umpisan, hallelujah, kahit na po nakapag-umpisa na ako, hallelujah. 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 Naanyaan ko po kayong tayo po yung bukot, manalangin. Hallelujah. Dakila't makapangyarihan Diyos, hallelujah, narito po kami, Panginoon, kung saan, Panginoon. Sama-sama po kami, Panginoon, na mag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Opo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, wala po akong kakayahan, Panginoon. Hallelujah, na magpatuloy ng, hallelujah, pansarili kong kaisipan na magbigay sa kanila, Panginoon, ng iyong misaya, Panginoon. Ang inaasahan ko lamang ngayon, Panginoon, hallelujah, ang kompletong wisdom na bibigay mo sa akin, Panginoon. Hallelujah. Upang ito, Panginoon, ay may deliver kung na maayos sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tanganan mo, Panginoon, ng bawat isa, maging ako, Panginoon, na magsasalita ng iyong salita, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Hallelujah. Puspusin mo po ako ng iyong kapangyarihan, Panginoon, upang ang iyong mga salita, Panginoon, hallelujah, ay may deliver na maayos ngayong pong umaga, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 Sa iyong kabutihan, Panginoon. Simula kaninang umaga, Panginoon. Hallelujah. Sa pagpupuri pa namang, Panginoon. Hallelujah. Damdam na po namin, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong kapangyarihan. Hallelujah. Sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Itaas ka, Panginoon. Hallelujah. Dakilayan ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Simula sa umpisa, hallelujah, hanggang sa kalagitnaan, hanggang matapos ang gawain mo ito, Panginoon. Hallelujah. Ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Maging ang aming buong katauhan at ang aming pag-aral ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko po alam, hallelujah, kung ako po ay excited o kinakabahan. Nandun na po, hallelujah. Pero ang tatitiyak ko po, kinakabahan po ako. Hallelujah. Hallelujah. Pero sinabi ng ating pong teksto, hallelujah, hallelujah, dun po sa Kawikaan, hallelujah, sabi po sa salita ng Panginoon na ating pong teksto, kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po, hallelujah. Ang karunungan po natin ay kontrolado. Amen. Hallelujah. Hindi po yan magtuloy-tuloy, lalo na kung ang pinapaayag mo po ang salita ng Panginoon. Kailangan ka pong manangan, hallelujah, sa salita ng Panginoon at sa karunungan po ng Diyos. Hallelujah. Kaya ito po ang napili ko pong teksto ngayon pong umaga. Hallelujah. Dahil, hallelujah, hindi po ako nanangan sa aking karunungan, kundi pinagkakatiwala ko po ang karunungan sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mahaba po yung ating pag-aaralan, pero pipilitin ko pong makuha o mabilis kahit na po hindi masyadong malinaw. Hallelujah. Ipag-pray na lang po natin. Ipaunawa ng Panginoon sa atin ang mga bagay na hindi po napapaliwanag na maayos. No po. Hallelujah. Sa totoo lang po, hallelujah, hindi ko po alam kung kukunin ko pa yung last Super Sunday sa susunod. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga pananampalataya nito, sino pa, hallelujah, marami po tayong pwedeng pag-ugutan ng kalakasan sa Bible. Hallelujah. Nandyan po, hallelujah, pwede po natin pag-ugutan ng lakas. Hallelujah. Pwede po si Elias. Hallelujah. Doon sa Elias, doon po sa Ari 17:1. Mayroon pong sinabi ang Panginoon doon. Hallelujah. Sinabi niya, hallelujah, nung ipanalangin niya na hindi po uulan sa susunod na taon kahit na magkakamog, hindi. Hallelujah. Hanggat hindi po niya sinasabi. Yun po ay sinabi niya sa salita ng Panginoon. Hallelujah. At iniling niya sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Amen. Ito po ay isang matibay na mga pananampalataya. Ang bunga po nito, nangyari po ang sinabi ni Elias. Hallelujah.
At ganun din po, hallelujah. Hallelujah. Ang ama na po ng ating pananampalataya. Hallelujah. Alam naman po nito, natin kung sino po ang ating ama ng pananampalataya ng maraming bansa. Abraham po, ano po? Hallelujah. Bagamat siya po yung matanda na, hallelujah, hindi pa rin po sila nagkakaanak. Hallelujah. Ngunit nung sabihin ng Panginoon, ay ni Sarah na ibinigay niya si Agar sa kanya, nagdalang tao po ito. Hallelujah. Akala ni Abraham, yun na ang mga katuparan na pinapangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi po yun. Dahil ang pangako niya sa kanila pong dalawa ni Sarah. Hallelujah. Tingnan po natin dito po sa Roma. Medyo marami po tayong verse po ngayon. Hindi ko lang po alam kung kompletong paliwanag, no po. Hallelujah. Dito po sa Roma 4, hallelujah. Umpisan po natin dito po sa 17. Hallelujah. Sabi ng salita ng Panginoon, hallelujah. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos at ng kanyang pinananiligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay, lumikha ng lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ang magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Sabi na, dito po sa 19, mag-iisang taon na siya noon. Ugod-ugod na ang asawa niyang si Sarah ay bawog pa. Gayon man, hindi pa rin nanghina ang kanilang pananampalataya, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi siyang tumibay sa pananalig at nagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Tignan mo po ninyo ang pananampalataya po ni Abraham. Hallelujah. Pero sa mga pananalig po dito, kahit na po sinabi lang na parang, hallelujah, papansin po natin ang kanyang mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na po sila'y matanda na, hallelujah, sa pananalig po nila sa Panginoon, hindi po sila nangina sa pananalig at lalo pang nagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Tingnan niyo naman po, hallelujah, sa kanila pong pananalig sa pangako ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At nagpuri po sila sa Panginoon. Binigyan po ng katugunan ng Panginoon ang mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah. Makikita naman po natin doon sa Genesis kung ang bawa ng pangako ng Panginoon sa kanila. Tingnan po natin dito po sa Genesis 21. 1 po hanggang 4, sabi po niyang, 4 po. O 3, susunod po. Sabi po niya, basahin ko po dito sa aking Bible, sabi niya, nilingap ni Yahweh si Sarah, tinupad ang kanyang pangako, ayon sa sinabi ng Diyos. Si Sarah ay nagdalang tao ng anak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Hallelujah. Tignan niyo po ang bunga ng mga pangako. Hallelujah. Bunga ng pangako at pananampalataya. Hallelujah. Kaya sabi ko po sa inyo, hallelujah, marami po tayong pag-uugutan ng kalakasan bagay po sa mga pananampalataya po sa Biblia. Hallelujah. Binibigay po ng salita po ng Panginoon. Ito po ang mga bunga ng pangako ng pananampalataya, pangako ng Panginoon. Hallelujah. Kay Abraham at kay Sarah. Amen. Kaya po natupad po ang mga pangako ng Panginoon sa kanila. Hallelujah. Ngayon po, papasok na po tayo dito sa mga bunga ng pananampalataya at spiritual na bunga. Hallelujah. Ito ang mga pagbabago at biyayang tumutukoy sa ugnayan ng tao sa Diyos.
at kanya namang at kanyang kalagayan espiritual. Sabi po rito, una, kapayapaan ng isip at puso. Hallelujah. Hallelujah. Pagtitiwala na nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay mawawala ng labis na pag-alala, takot takot sa kinabukasan. Ayon po sa sinabi po sa Roma, dahil sa pananampalataya ay nagkaroon tayo ng maayos na ugnayan at kapayapaan sa Diyos. Hallelujah. Doon po ay sinabi po ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ulitin ko po, pagtitiwala sa ilalim, na nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay nawawala. Ang labis na pag-alala at takot sa kinabukasan. Ayon po sa sinabi po sa Roma, dahil sa mapanampalataya ay nagkakaroon tayo ng maayos na ugnayan at kapayapaan sa Diyos. Hallelujah. Roma 5:1 po. Hallelujah. Sabi po rito, yabang napawalan sala na tayo dahil sa pananalig natin sa Panginoon Jesucristo, sa magitan niya mayroon tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Yun nga po, hallelujah, ang pagpapatawad, hallelujah, ng ating Panginoon, hallelujah. Ito po ay nagbibigay po ng kapayapaan sa ating isip at sa ating puso. Hallelujah. Halimbawa, ikaw na isang anak, nagkaroon ka ng pagkakasala sa iyong magulang. Amen. Ito po, hallelujah, sabihin na nating galit sa iyo ang iyong magulang. Hindi ka pumapakali hanggat hindi ka nakakaingi ng patawad sa iyong magulang. Ano po? Ngunit pagka ito po ay nakausap mo, hallelujah, nakaingi ka ng tawad at naramdaman mo sa kanyang salita o sa kanyang bibig na sinabi niya, huwag mo nang intindihin yun. Hallelujah. Napatawad na kita. Hallelujah. Ang kagalakan sa iyong isip at sa iyong puso, hallelujah, nandun po, hallelujah. Kaya po, hallelujah, kapayapaan ng isip at ng puso. Hallelujah. Doon po papasok ang magiging payapa po ang ating puso at isipan. Hallelujah. Katulad din po sa ating Panginoon. Hallelujah. Pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, hallelujah, siyempre balisa po tayo. Alam po natin, hallelujah, ang kasalanan, hallelujah, ay nagdudulot ng kamatayan sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Pero dahil tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, hallelujah, agad po tayong nakakahingi ng tawad. Sa pananalangin po natin, alam po natin, hallelujah, nung kung tayo po ay tunay nga pong pinatawad ng Panginoon, nararamdaman po natin yung Espiritu niya, hallelujah, mararamdaman po natin na pinatawad po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Puriin po ang Panginoon. Hallelujah. Yun po, hallelujah, ang una pong sinabi po rito po sa una po nating talata, hallelujah, kapayapaan ng puso at kapayapaan ng isip at ng puso. Hallelujah. Dahil po sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, hallelujah, matibay na ugnayan sa Diyos. Hallelujah. Ang pananampalataya ay tulay na naglalapit sa tao, sa kanyang lumika, nagiging mas malalim ang pagkilala at pag-unawa sa kalooban ng Diyos sa magitan ng panalangin, pagbabasa, salita at pagsunod sa kanyang mga utos. Hallelujah.
Ito po ay hallelujah, makikita naman po natin po doon po sa Joshua 1:8, nakita niyo po. Hallelujah. Pananampalataya sa Diyos, panalangin, pagbabasa ng salita po ng Diyos. Hallelujah. Pagsunod sa kanyang mga utos. Hallelujah. Ang binanggit po ng salita ng Panginoon dito po, hallelujah. Ano po ang inuna ng Panginoon? Hallelujah. Matibay na ugnayan sa Diyos. Paano ka magkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos? Hallelujah. Nananampalataya ka pero hindi ka nananalangin. Hallelujah. O kaya nananampalataya ka, hindi ka naman nagbabasa. Hallelujah. Paano po 'yon? Kailangan po andyan po yung tatlong 'yan. Hallelujah. Hallelujah. Pananampalataya, panalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Yun po ay isang utos, hallelujah, na dapat po nating gawin. Hallelujah. Dahil ang pagbabasa po araw-araw ng salita ng Biblia, salita ng Panginoon, sinabi na sa kanyang mga salita, hallelujah, basahin mo yun araw at gabi, dili-diliin mo, basahin araw at gabi. Hallelujah. Ano po ang kadugtong nun? Upang matupad mo ang nakasagot doon, giginawa ka at magtatagumpay. Hallelujah. Doon po sa mga salitang yon, kung papansinin po natin, hallelujah, kaya pinagdidiyan yan po ni Joshua, hallelujah, na patuloy po nating basain ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Dahil yun, hindi po natatapos doon yun. Hallelujah. Kung dito po sa Lumang Tipan, mayroon pong sinasabi po ang salita ng Panginoon na basahin natin ang aklat ng Joshua, dili-diliin po natin yan araw at gabi. Ano po ang gustong iparating sa atin po ng Panginoon? Hallelujah. Pag ang salita po ng Panginoon ay patuloy po nating binabasa, hallelujah, araw at gabi, hallelujah. Doon po makikita po natin, mayroon po tayong makikita doon po sa John 8:32, hallelujah. Doon po ang sinabi ng Panginoon, pagka patuloy po pong binabasa ang salita ng Panginoon, sabi ng John 8:32, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen. Hallelujah. Ang pagpapalaya sa atin, hallelujah. Dahil makita po natin kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ano ang kagustuhan niya sa tao. Hallelujah. Hindi po tayo makakapagbasa ng maayos o makakapanalangin kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Doon po, hallelujah, pag ginawa po natin ito, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, ito sa ating pananampalataya, magbubunga ito sa ating buhay. Katulad nung sinabi po niya doon sa John 8:32. Hallelujah. Ang mga salita po, hallelujah, malalaman po natin ang katotohanan at ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Yun po ang bubunga ng ating patuloy na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Number 3 po, hallelujah. Bibilisin na po natin, pero napakahaba pa po, wala pa po yata sa kalahati. Hallelujah. Bagamat ang nalagay po sa monitor, 50 puntos, no po. Pero hindi po natin pwedeng putulin yung mga bunga ng ibang bunga ng komunidad, hallelujah, at ang bunga ng ating pagkatao. Hallelujah. Sabi po rito, kapatawaran at kalinisan ng budhi. Hallelujah. Tatok na nga na ako po ni ngangin. Ano po? Hallelujah. Sabi po rito sa pangatlo, kapatawaran at kalinisan ng budhi. Ito po yung pangatlong puntos po natin. Ang pagtitiwala at ang paniniwala at pagliligtas na ibinibigay ng Diyos ay nagbibigay ng kagalakan na ang mga kasalanan ay napatawad na. Kaya mawawala ng bigat ng pagkakasala at pagkabalisa ng kalooban. Hallelujah.
Ay, ito po, hallelujah, makikita man po natin dun po sa salita po ng Panginoon, dun po sa Isaiah 1:18. Hallelujah. Alam naman po natin, hallelujah. Hallelujah. Sabi po rito, kapatawaran at kalinisan ng ating buti. Sabi po ng salita ng Panginoon doon po sa Isaias, bagamat ito po ay gasgas na sa ating pandinig, no po, ngunit ito po, hallelujah, ay nananatiling sa ating puso ang salita ng Panginoon. Sabi po niya, ali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang inyong kasalanan, anda kong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit kayo maruming-marumi sa kasalanan, gagawin kong magiging busilak sa kaputihan. Hallelujah. Tignan po ninyo. Hallelujah. Hallelujah. Pagtitiwala sa pagligtas na binigay po ng Panginoon. Hallelujah. Nakakatiyak po tayo, hallelujah, pag tayo po ay pagka tayo po ay napatawad na ng Panginoon, hallelujah. Sabi po ng salita niya, mawawala po ang bigat ng ating pagkakasala, kabalisan ng kalooban. Amen. Siyempre po, hallelujah. Alam mo na pinatawad ka ng Panginoon, hallelujah. Ang kagalakan sa ating puso, andun po. Hallelujah. Mawawala po yung kasalanan, mawawala po yung kabalisahan ng ating mga kalooban. Alam po natin, hallelujah, na tayo po ay pinatawad na ang ating mga kasalanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang pagpapatawad po ng ating mga kasalanan, ang ibubunga po niyan, sabi po ng salita ng Panginoon, magbubugayan po ng mawawala po yung kabalisahan ng kalooban. Amen. Dahil pinawalang sala na po ang bigat ng ating kasalanan. Hallelujah. Puriin po ang Panginoon. Hallelujah. Ay papasok na po tayo sa pang-apat. Hallelujah. Pag-asa at katiyakan sa hinarap. Ito po yung pang-apat. Hallelujah. May katiyakan ng taong mananampalataya na may magandang plano ang Diyos para sa Kanya. At may buhay na walang hanggan na naghihintay sa Kanya, hindi siya nawawalan ng pag-asa kahit anong mangyari. Hallelujah. May katiyakan po ang tao, hallelujah, nananampalataya sa ating Panginoon. Katulad po ni Apostol Pablo, hallelujah, doon po sa, sinabi po niya doon sa Pilipos, hallelujah. Pilipos 3, verse 14 po, hallelujah. Sabi po rito, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ng gantimpala na pagkatawag sa akin ng Diyos sa pagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na antong sa langit. Hallelujah. Katiyakan po, no po. Hallelujah. Hallelujah. Ang buhay po nating may pananampalataya sa ating Panginoon, hallelujah, nagbubunga po yan ng katiyakan, katulad po ni sinabi ni Apostol Pablo, hallelujah. Alam naman po natin ang kagustuhan ng ating Panginoon, hallelujah. Ang kagustuhan ng Panginoon, hallelujah, sabi niya, kung saan siya naroon, kailangan nandun din po tayo. At pangako rin po niya, hallelujah, bibigyan po niya tayo ang plano ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Puriin po ang Panginoon. Ngayon po dito na po tayo sa panglima. Gabay at patnubay. Hallelujah. Makakatanggap ng tamang direksyon at karunungan ng tao sa paggawa ng desisyon
sa magitan ng kanyang pananampalataya at paghingi ng tulong sa Diyos. Hallelujah. Gabay at patnubay, hallelujah. Nakakatanggap po ang tamang direksyon ang tao. Hallelujah. Ito po, hallelujah, makikita po na ito po ang medyo mahaba po sa mga verse po na ating pong tinagdaan ngayon pong umaga. Hallelujah. Nakita po natin doon po sa Daniel. Dito po sa Daniel, hallelujah, 13 hanggang 18, hallelujah, aking pong babasahin, hallelujah. Nagalit si Haring Nabucodonosor nang marinig niya nang marinig at pinatawag niya sina Sadrach, Mesach at Abednego. Sabi po rito sa 14, Sadrach, Mesach, Abednego, totoo bang hindi kayo sumamba sa rebulto nga ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniutos ko sa inyo, sumamba kayo sa pinagawa kong rebulto, sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, iagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tignan ko lamang kung may Diyos na magliligtas sa inyo. Sinabi ni na Sadrach, Mesach at Abednego, mahal na hari, wala po kaming tutol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, sabi po niya. Tuloy po natin. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugon na yon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Tignan niyo po, hallelujah. Kaya ang nangyari po, hallelujah, doon nga po, hallelujah, pinangagis nga po ng Panginoon, pinangagis nga po ni Haring Nabucodonosor ang tatlo. Ngunit kung papansinin po ninyo, hallelujah, bagamat sila po ay nasa bingit na po sila ng, o sabihin na nating, nakahanda na, akabang na po sa kanila ang napakalaking panganib. Ano po? Hallelujah. Isipin niyo po, pinagbantahan po siya na iagis po sa pugon. Hallelujah. Yun po, sinabi ng salita ng Panginoon, 7 beses na pong pinainit. Kung ngayon lang po, hallelujah, sa init ng araw, hallelujah, hindi na po tayo mapakali. Paano pa kaya ang init kung iagis ka na doon po sa pugon na po? Hallelujah. Pero, hallelujah, kung papansinin po natin, hallelujah, ang salita ng Panginoon, dito po sa, ang pananindigan sa kanila, ng pananampalataya ng tatlong ito, hallelujah, sabi niya dito po sa panguli, hallelujah, iligtas man niya kami at hindi pa rin kami sasamba. Ibig sabihin, may matibay po na pananampalataya ang tatlong ito. Ano po ang naging bunga? Hallelujah. Nandun po yung patnubay ng Panginoon, hindi po sila pinabayaan. Baga alam na Haring Nabucodonosor na ang pinahagis niya doon ay tatlo. Nung makita niya, apat ang naglalakad doon po sa loob ng pugon. Hallelujah. Nandun po, hallelujah, ginabayan sila, pinatnubayan sila ng Panginoon, andun po sa kasama nila ang Panginoon. Nung sila po ay labas, anong sinabi ni Haring Nabucodonosor, kahit po yung kanilang damit, hindi po nangamoy ng usok. Hallelujah. At sa kanilang ginawa, hallelujah, sa kanilang pananampalataya, hallelujah, nagbunga po ito ng napakatindi. Hallelujah. Sinabi po ng salita ng Panginoon dito po, hallelujah, sa kanilang ginawa, nabigyan po ng kapurihan ng Panginoon. Dito po sa Daniel 3:28, sabi po rito, dahil dito, sinabi ng hari, puriin ang Diyos na Sadrach, Mesach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas
ang mga lingkod niyang ito. Naganap na nananalig sa kanya at sumusunod ng mga ito at saka ang kanyang mga utos. Gusto pa nilang iyagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Hallelujah. Kat dinigda ko ang isang utos. Sino man simula sa alinmang lahi, bansa o wika, magsalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, kakatayin. Hindi lamang yan, wawasakin pa ang kanilang taanan, pagkat walang Diyos-Diyosan na nakapagliligtas ng tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Hallelujah. Tignan po ninyo, hallelujah. Kung papansinin po natin, hallelujah, ang mga pananampalataya po ni Shadrach, Meshach at Abednego ay nagbunga ng napakaganda. Hallelujah. Sa kanilang pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon, hallelujah, maging hangari ni Dading Nabucodonosor, hallelujah, nagpuri po, pinuri po niya, pinuri po ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Hallelujah. Nawa po, hallelujah, sa ating mga buhay, hallelujah, bawat sitwasyon, pag tayo po ay dumaranas ng ganitong mga sitwasyon, hallelujah, tayuan po natin ang ating pananampalataya. Hallelujah. Sa mga buhay po natin, hallelujah, pagka po iyan ay nakita po nila ang ating pananampalataya sa ating buhay, hallelujah, pupuriin din po nila ang ating Panginoon, Yeso Kristo. Hallelujah. Puriin po ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po, hallelujah, ito po, wala na pong mga verses ito. Kukunin ko na lang po sa madalihan. Hallelujah. Praise God. Gusto na po ata akong tumigil ng hangin eh. Ano po. Hallelujah. Dito po, sabi po rito, positibong bunga. Papasok na po tayo po dito sa mga positibong bunga. Ito ang mga positibong bunga, nagbabago sa pagkatao, ugali at pamumuhay ng isang individual. Una po, katatagan sa gitna ng pagsubok. Hallelujah. Pananampalataya ang nagsisilbing sandigan ng tao sa oras ng hirap, sakit, kawalan ng pag-asa. Nagbibigay ito ng lakas ng loob upang harapin at malampasan ang anumang amon ng buhay. Hallelujah. Ulitin ko po, hallelujah. Katatagan sa gitna ng pagsubok. Hallelujah. Pananampalataya ang nagsisilbing sandigan ng tao sa oras ng hirap, sakit, kawalan ng pag-asa. Nagbibigay ito ng lakas ng loob upang harapin at malampasan ang anumang amon ng buhay. Hallelujah. Pangalawa po, pag-ubog ng matibay na ugnayan at pag-ubog ng matibay na pag-uugali. Pag-ubog ng mabuting pag-uugali. Sorry po. Lumilis po yung mata ko eh. Hallelujah. Number 2 po, natututo ang tao na maging mapagpakumbaba, tapat, matiyaga, at naunawaan at mabubulol ko po. At mapag-umaninan dahil sa sinusud niya ang mabuting aral
sa kanyang paniniwala. Ulitin ko po, natututo ang tao na maging mapagpakumbaba, tapat, matyaga at maunawain. Dahil sinusunod niya ang mabuting aral ng kanyang paniniwala. Hallelujah. Pangatlo po, wala na pong verse to na po. Hallelujah. Sa susunod na pag-aaral po natin, kung sakaling matunggayan pa po ito, saka ako na lang po bibigyan ng verse para po tayo umabot po ng mag-apon simula umaga hanggang hapon na po. Pangatlo po, pagkakaroon ng layunin at kahulugan ng buhay. Naintindihan ng tao na hindi lamang para sa sarili ang kanyang buhay, kundi may layunin at tungkulin na dapat gampanan para sa sa kabutihan at kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, naintindihan ng tao na hindi lamang para sa sarili ang kanyang buhay, kundi may layunin na tungkulin na dapat gampanan para sa kabutihan at kalooban ng Diyos. Hallelujah. Yun po ay ang pagkakaroon ng layunin at kahulugan ng buhay. Pangapat po, pagpipigil sa masamang gawa. Dahil paggalang at pagmamahal sa Diyos, iniiwasan ng tao ang mga bagay na nakakasama at labag sa kabutihan at pinipili ang gawang tama at mabuti. Ulitin ko po. Hallelujah. Dahil paggalang at pagmamahal sa Diyos, iniiwasan ng tao ang mga bagay na nakasasama at labag sa kabutihan at pinipili ang gawang tama at mabuti. Panglima po, kababaang loob. Naintindihan ng tao ang kanyang kahinaan at limitasyon, kaya natututo siyang umasa sa tulong ng Diyos at hindi mangyabang o magmalaki. Hallelujah. Ulitin ko po, hallelujah. Naintindihan ng tao ang kanyang kahinaan at limitasyon, kaya natututo siyang umasa sa tulong ng Diyos at hindi mangyabang o magmalaki. Hallelujah. Dito po, hallelujah, papasok naman po tayo sa mga bunga ng pakikipagkapwa-tao. Hallelujah. Bunga ng pakikipagkapwa-tao. Ang pananampalataya ay nagtuturo ng banal na paggalang sa kapwa. Kaya ito ay nagbubunga ng maayos na ugnayan. Hallelujah. Number 1 po, pagmamahal at pag-unawa. Natututo ang tao na mahalin ng kanyang kapwa tulad ng kanyang sarili. Maging maunawain sa kanilang mga Hallelujah. Natututo ang tao na mahalin ng kanyang sarili, sa kanyang kapwa tulad ng kanyang sarili, maging maunawain sa kanilang mga kahirapan at hindi na maghusga ng walang batayan. Hallelujah. Ulitin ko po. Nagpapalit na po talaga yung salamin ko. Natututo ang tao na mahalin ang kanyang kapwa tulad ng kanyang sarili, maging maunawain sa kanilang mga kahinaan at hindi manghusga ng walang batayan. Hallelujah. Pangalawa po, pagpapatawad. Dahil naramdaman ng tao ang pagpapatawad ng Diyos,
Kaya natututo rin siyang magpatawad sa mga nakasakit sa kanya at nagtatanggal ng puot, galit ng puso. Hallelujah. Ito po ang pangalawa. Pangatlo po, pagtulong at pagkalinga. Naisa sa buhay ang pagtulong sa mga nangangailangan, mahirap, may sakit. Dahil naniniwala ang tao na ang pagtulong sa kapwa ay pagtulong din sa Diyos. Hallelujah. Ulitin ko po. Naisa sa buhay ang pagtulong sa mga nangangailangan, mahirap na may sakit, dahil naniniwala ang tao na ang pagtulong sa kapwa ay pagtulong din sa Diyos. Hallelujah. Malapit na po tayong matapos. Kukunti na lang po ito. Mga nangalati na po. Paggalang sa karapatan at dangal. Hallelujah. Ito po yung number 4. Paggalang sa karapatan at dangal. Kinikilala ng tao ang bawat isa ay nilikha ng Diyos at may alaga sa Kanya. Iginagalang ang karapatan ng opinyon at pagkatao ng bawat isa. Hallelujah. Ito po yung pang-apat. Kinikilala ng tao ang mga bawat isa na nilikha ng Diyos at may alaga sa Kanya. Iginagalang ang karapatan at opinyon at pagkatao ng bawat isa. Panglima po, katapatan at karunungan. Maging tapat sa salita, gawa at gawa. Makatarungan sa pagkikitungo sa lahat at hindi nanlalamang o nandaraya sa sinuman. Po yung panglima. Hallelujah. Ulitin ko lang po. Nagiging tapat sa salita, sa gawa, makatarungan sa pagkikitungo sa lahat at hindi nanlalamang o nandaraya sa sinuman. Hallelujah. Dito po, hallelujah, papasok naman po tayo dito sa bunga ng lipunan at komunidad. Hallelujah. Sabi po rito, kapag maraming tao, may mga tunay na mananampalataya na nagdudulot ng pagbabago at pagunlad sa buong lipunan. Hallelujah. Number 1 po, kapayapaan at kaayusan. Nababawasan ng gulo, alitan, krimen dahil sa mga tao ay namumuhay ng maayos at sumusunod sa mga alituntunin at kabutihan. Hallelujah. Yun po ang number 1. Number 2, hallelujah, sabi po rito, pagkakaisa at pagtutulungan. Nagtutulungan ang mga tao para sa kabutihan panglahat, hindi lamang para sa sariling kapakinabangan. Naiwasan ng pagkakahati-hati at alitan. Hallelujah. Ulitin ko po, pagkakaisa at pagtutulungan. Nagtutulungan ng mga tao para sa kabutihan panglahat. At hindi lamang para sa sarili, kapakinabangan. Naiiwasan ng pagkahati-hati at alitan. Pangatlo po, hallelujah, malapit na po tayong matapos, paglaban sa kasamaan at katiwalian. Ang mga taong may pananampalataya ay tumatayo para sa katotohanan at katarungan at tumututol sa anumang gawang makakasama sa kapwa at sa bayan. Hallelujah. Yun po yung number 3. Hallelujah. Number 4 po, pagpapaunlad ng mabuting kaugalian. Hallelujah. Naiiwan ng
naiiwan at naipapasa sa susunod na henerasyon ang mga mabuting ugali at aral na nagmumula sa pananampalataya. Hallelujah. Malapit na po tayong matapos. Yun po yung pangapat. Ngayon po papasok naman po tayo. Hallelujah. Dito po din po sinabi ko sa inyo kanina, bunga ng Espiritu. Ang mga bunga ng Espiritu ayon po sa Galatia 5:22 hanggang 23. Ito ang tiyak na listahan ng mga bunga ng tunay na mananampalataya na binabanggit sa banal na kasulatan. Hallelujah. Pag-ibig. Ito po ang una, pag-ibig. Tingnan niyo po, hallelujah. Dahil ang Panginoon po ang unang umibig sa atin. Bakit? Kaya po ang pag-ibig ang inuna po ng Panginoon sa kanya pong salita. Hallelujah. Pag-ibig. Ang walang pag-imbot na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Hallelujah. Yun po ang pag-ibig na po. Una po yun. Pangalawa po, kagalakan. Ang kagalakan ay hindi nakadepende sa sitwasyon o yaman. Hallelujah. Pangatlo, kapayapaan. Ang pagtulong nakaloob at may maayos na hangarin sa lahat. Ulitin ko po. Kapayapaan. Ang panatag na kalooban at maayos na ugnayan sa lahat. Mamaliwaya po yung paglalaway kaya tangaliwa. Pangapat po, mahabang pagtitiis. Ang kakayaang magtiis sa hirap at pagkakamali ng iba nang hindi nagagalit o sumusuko. O yung pangapat. Panglima po, kabutihan. Ang pagnanais at pag-unawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ito po yung kabutihan po, no. Kabutihan, ang pagnanasang pag-unawa at pag-unawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kabutihang loob. Ito po yung pang-anim. Ang pagiging mabait at pagiging maunawain sa kapwa. Pangpito po, katapatan. Ang pagiging tapat sa salita, pangako at tungkulin. Pangwalo po, kainaunan. Ang pagiging mainahon at hindi padalos-dalos sa paggawa ng desisyon. Hallelujah. Panguli po, sabi po rito, pagpipigil sa sarili. Ang kakayahang pumipigilan ng sarili sa mga kagustuhan, kakayahan at labag sa kabutihan. Ulitin ko po, pagpipigil sa sarili, ang kakayahang pigilan ng sarili sa mga kagustuhang makakasama at labag sa kabutihan. Hallelujah. Dito po, hallelujah. Nandito na po tayo sa conclusion, hallelujah. Kung saan, hallelujah, isang mahalagang paalala, hallelujah, sa ating pong sa mga salita po ng Panginoon. Sabi po rito, ang mga bungang ito ay hindi darating kaagad, kundi unti-unti itong lumalago abang lumalakas at sinasabuhay ang pananampalataya. Gaya ng sinasabi po dun sa Matthew, hallelujah, ito po ang uli po natin verse, hallelujah, yung Matthew. Sa kanilang mga gawa makakilala ninyo sila. Ang tunay na mananampalataya ay laging nakikita ang mabuting gawa at pamumuhay.
Yun po ang sinabi po ng salita ng Panginoon doon po sa Matthew 7:16. Hallelujah. Sinabi po niya, sa kanilang mga bunga makikilala ninyo sila. Ang tunay na mananampalataya, laging nakikita ang mabuting gawa at pamumuhay sa kanilang buhay. Hallelujah. Marahil, hallelujah, ang mga salitang ito, hallelujah, na nabanggit po ngayon pong umaga, hallelujah. Ewan ko lang po kung lahat pong ito ay natandaan po natin. Dahil napakahaba po. Pero pasadahin po natin, sabi po rito, mga bunga ng pananampalatayang espiritual na bunga. Kapayapaan ng isip at ng puso, una. Matibay na ugnayan sa Diyos, pangalawa. Katapatan at kalinisan ng budi, pangatlo. Pang-apat, pag-asa at katiyakan sa inarap. Panglima po, gabay at patnubay. Yun po yung mga 5. Sabi po rito po sa susunod, pansariling bunga. Katatagan sa gitna ng pagsubok, una po, pag-ubog ng matbuting pag-ugali, pangalawa. Pangatlo po, pagkakaroon ng layunin at kahulugan. Pang-apat, pagpipigil sa masamang gawa. Panglima, kababaan loob. Para po sa mga bunga, hallelujah, bunga ng pakikipagkapwa-tao, pagmamahal at pangunawa, yun po ang una. Pangalawa, pagpapatawad. Pangatlo, pagtulong at pagkalinga. Pang-apat, paggalang sa karapatan at dangal. Panglima po, katapatan at karunungan. Dito naman po sa mga bunga ng lipunan at komunidad, hallelujah, kapayapaan at kayusan, pagkakaisa at pagtutulungan. Dito po sa pangalawa, paglaban sa kasamaan at katiwalian. Pang-apat po, pagpapaunlad ng mabuting kaugalian. Hallelujah. Ito na po ang mga bunga ng Espiritu. Hallelujah. Sinabi po sa Galatia, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kabutihan, kabutiang loob, katapatan, kainaunan at pagpipigil sa sarili. Hallelujah. Yun po ang ating pong pinag-aralan ngayon pong umaga. Hallelujah. Lahat po, nawa ngayon po lahat po ng tayo po nakapakinig. Nawa po lahat po tayo, hallelujah, ay nagkaroon po tayo ng naunawaan po natin yung mga salita po ng Panginoon. Hallelujah. Ang pinakamaganda po rito, hallelujah, ang gusto ko lang, ang pinagdidiinan ko lang po rito sa ating pong sa mga salita ng Panginoon. Bagamat ito po, lahat po rito ay napakaganda. Hallelujah. Hallelujah. Subukan po natin. Hallelujah. Simula ngayon. Hallelujah. Start po natin ang ating pananampalataya para sa susunod na taon, hallelujah, ang bawat isa sa atin, hallelujah, ay magpapagdala mo naman ng kahit isang kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Narito po ang lingkod po ng Panginoon. Hallelujah. Puriin po ang Panginoon. Sa Kanya po lahat ang papuri. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Mga bunga ng pananampalataya. So ano po ang ibig sabihin nito sa ating mga buhay, mga kapatid? Bunga ng pananampalataya. Kung ito po ay ating tunay na uunawain at iisipin, at ito'y ating pagbubulay-bulayan, ito po ay nagre-reflect sa ating pong buhay araw-araw. Amen. Ito po ang ating pong magiging ugali. Ito ang bunga na ating tinanggap na pananampalataya sa Panginoon. Ito ay magmamanifesto araw-araw sa ating mga buhay. Hallelujah. At
Sabi po doon, basahin ko po for the last time, yung pong bunga ng banal na espiritu. Mga kapatid, minsan nagkakaroon po ng kaunting, bigyan ko lang po ng kaunting kapaliwanagan, alam kong, medyo, yung oras na, pero bigyan ko lang po ng kaunting kapaliwanagan. Meron po kasi, kung minsan napapagpalit, yung pong fruit of the Holy Spirit, at saka yung gift of the Holy Spirit. Kung minsan, nagrarambol, Dapat po nating malaman, iba po ang fruit of the Holy Spirit, iba po ang gift of the Holy Spirit. Iba na naman po ang tinatawag nating bunga ng pananampalataya. Pag tayo nanampalataya sa Panginoon, makakaasa po tayo. Ano pong ibig sabihin? Ano pong ibig sabihin sa ating mga buhay, mga kapatid? Yung pong bunga, ito po ay life changes o life-changing sa ating buhay. Ano po? Merong pagbabagong makikita sa ating mga buhay. Ano po ito? Yung binanggit ng ating pong kamanggagawa. Bagamat medyo mahaba po, ako po ay naniniwala at nananampalataya na ito po ay nagrema sa ating mga buhay. At ito po ay ating maisasabuhay araw-araw. Hindi naman kasi ako yan eh. Amen? Hallelujah. Sige po, ngayon po ay darako na tayo sa ating pong panghuling bahagi ng ating pong gawain ngayong umagang ito. Akin na pong okay, sa umpisa, sa gawaing ito, inaanyayahan ko kayong tumayo, mga kapatid, at tinatawag ko na po yung ating pong mga magbabahagi ng ating pong simbolo ng tinapay at dugo ng ating Panginoon. Tayo po ay darako na sa ating pong panghuling bahagi na kung saan tayo po ay magkakaroon po ng banal na hapunan. Muna yan dito. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagharap sa ating pong buhay at makapangyarihang Panginoon. Pamilya mo na ba? Hallelujah. Tayo po'y makipag-usap sa ating Panginoon. Habang pinamamahagi po yung simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon, tayo po ay umawit. Ano ang ating aawitin sa Panginoon? Okay, it's good to remember. Kay gandang alalahanin. Yes, hallelujah, Lord. To remember. Habang umaawit po ang ating pong mga awit, kausapin natin ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Goodness Hallelujah. of God. Kung mayroon man po tayong mga nagawa, nasabi, naisip, na hindi nakapagbigay kaluguran sa Panginoon, it is time, To remember. brothers and sisters, na kausapin natin ang Panginoon. Kausapin natin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan, sapagkat nais ng Diyos na tayo, bago tayo umarap sa Kanya, sa oras na ito, ay ating talikdan ang ating mga kasalanan, sapagkat ito inutos ng Panginoon. Ginagawa natin ang bagay na ito sapagkat utos ng Lord. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, alalahanin natin ang paghihirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para lamang tayo po ay matupos sa ating mga kasalanan. Hallelujah. It is good to remember. Yes, Lord. Hallelujah. The goodness of God. Yes, purihin ka, O Diyos. It is good to remember. Hallelujah. Praise the goodness of God. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember. Yes, Lord. Hallelujah. Oh Lord, the goodness of God. Lahat po ba nakatanggap na ng simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Sige, hintayin po natin yung ating mga kapatid. It is good to remember, oh Lord,
the goodness of God. Yes. Ang banal na hapunan, ito po ay simbolo na tayo ay nakikibahagi sa gawain at sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, sa tuwing aalalahanin niyo ito, kayo nakikibahagi sa aking paghihirap. Gawin ninyo ito, sabi ng Panginoon, bilang pag-alaala sa akin. Hallelujah. Ang banal na hapunan, ayon po sa banal na kasulatan, hindi po ito ritual na kung saan nakapag-wawala o nakapag-aalis ng ating mga kasalanan. Ngunit ito'y sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoon na nabayubay para sa ikatutubos ng ating kasalanan. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ating kausapin ng Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tunay na tanggapin ang ino-offer ng Diyos sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, taas po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binabahagi ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, salamat po sa iyo. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na ang bawat isa sa amin makibahagi, O Diyos, sa ganitong gawain. Inaalala namin, Panginoon, na minsan, O Lord, tinubos mo ang aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Na hanggang ngayon, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay maglalagak ng tiwala sa iyo. Maglalagak ng pananampalataya sa iyo. Lord, nawa sa amin pong gagawin na partaker, Panginoon, sa iyo pong katawan at dugo, masumpungan mo, Panginoon, sa aming mga puso na kami, O Diyos, ay nagsisisi. Nawa, O Diyos, hallelujah, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Higit sa lahat, Lord, gawin mo po kaming marapat sa pagtanggap ng simbolo ng iyong pong katawan ngayong umagang ito. Salamat sa iyo. Tanggapin po natin, mga kapatid, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Taas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Salamat sa iyo, Lord. Salamat, Lord, sapagkat patuloy, O Diyos, nararanasan namin, Panginoon, ang iyong pagliligtas. Nararanasan namin sa aming buhay, Panginoon, ang patuloy na kagalakan na nag-uumapaw sa aming puso, Panginoon. Na alam namin, O Diyos, na naririyan ka. Hallelujah. Na naririyan, Panginoon, ang iyong pong presensya at higit sa lahat, ang iyong pong paanyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na kami po, O Diyos, ay laging magtiwala, laging manampalataya, at higit sa lahat, Lord. Hallelujah. Tanggapin namin sa aming pong buhay, O Diyos, na kami po, O Diyos, ay yun ang pinatawad at lininis. Hallelujah. Sa aming pong pagtanggap ng simbolo ng iyong pong banal na dugo. Hallelujah. Gamitin mo po ito, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang kami po, O Diyos, ay nakikibahagi, Panginoon, sa iyong pong paghihirap. Sabi mo, Panginoon, sabi sa iyong salita, O Lord, by your wound, by your stripe, we are healed. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, gamitin mo ang mga elementong ito, O Diyos. Hindi lamang, O Diyos, na kami nakikibahagi, kundi pa naman, Lord, maging kagalingan, Panginoon, ng anumang uri ng aming karamdaman. Salamat sa iyo. Papuri sa iyo, Lord. Tanggapin po natin ang katas ng ubas.
Minsan pa, salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay makabahagi, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong banal na gawain, ang simbolo, O Diyos, ng iyong pong katawan Amen, Lord. at dugo, O Diyos. Katawan, O Lord, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ang kinin po namin sa aming puso, Panginoon, na kami, O Lord, ay iyon ang linigtas. Kami na, O Diyos, ay iyon ang pinagaling, Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat po sa iyo. At patuloy, O Diyos, na amin pong ilinalapit sa iyo sa oras na ito, O Lord. Hallelujah. Nagkakaisa po kami, Panginoon, ng aking po mga kapatid. Salamat, Lord, sa iyong mensahe. Salamat, Lord, sa patuloy, O Diyos, na pangungusap mo sa bawat isa sa amin. Oo, Panginoon. Salamat din, Lord, sa banal na Espiritu, Panginoon, na kanina pa po, Panginoon, hallelujah, nagmumove sa amin pong kalagitnaan. Itinatas po namin sa panalangin, O Lord, ang amin pong mga magulang. Hallelujah. Ang Nanay Selly, Panginoon, na mayroong pong karamdaman, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa oras na ito, O Diyos, nakagaya po, Panginoon, ng iyong mensahe, ikaw po, Lord, you are in control. Ikaw po ang may hawak, Panginoon. Hallelujah, na lahat ng bagay. Maging ang oras, ikaw po ang may hawak nito. Kaya naman sa oras na ito, O Diyos, bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkakataon. Hallelujah. Huwag po kaming magmadali sa susunod na gawain, kung di pa naman, Lord, manatili kaming manalangin sa iyo. Oo, Panginoon. Ilapit namin, O Diyos, ang aming mga magulang na mayroong karamdaman, Oo, Panginoon. Panginoon. Ang Nanay Selly, naniniwala kami, O Diyos, bagamat siya po, O Lord, ay mayroong karamdaman, naniniwala kami, O Lord, na sabi mo sa iyong salita, sa pamamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, kami po ay nagsigaling. Amen, Lord. Kaya sa oras po na ito, Panginoon, bagamat sa amin pong abot, Panginoon, ng amin pong paniniwala bilang tao, Panginoon, hallelujah, may mga pagkakataon, O Diyos, sa amin po, Lord, mga imposible, Panginoon, pero naniniwala kami, O Diyos. Ikaw ay Diyos na walang hanggan, Panginoon. Ikaw ay Diyos na makagagawa ng mga bagay ng higit pa, O Diyos, kaya naniniwala kami, O Lord. Gagawa ka, Panginoon, sa buhay ng aming magulang. Hallelujah. Subalit, hinihingi po namin ang kagalingan, hinihingi po namin ang milagro, O Diyos, para sa aming magulang. Ngunit, O Diyos, isinasaalang-alang po namin, Panginoon, ang iyong pong kalooban. Kaya dalangin ko po sa iyo, dalangin po namin ang iyong kalooban, Panginoon, ang mangyari, O Diyos. Hallelujah, sa buhay ng aming pong magulang. Maging, O Diyos, ilinalapit din po namin ang aming pong magulang na lalaki, ang Apong Efren, Panginoon, ang Apong Tatat. Salamat sa galingan. Salamat, Lord, sa patuloy na paggabay mo, sa pagpuprovide mo, Lord, ng lahat ng kanila pong mga pangangailangan, maging sa aming pong magulang Nanay Selly. Kanilang mga anak, O Diyos, itinatas ko po sila sa iyo. Patuloy mo sila, Panginoong patubayan. Patuloy mong pagkalooban, Panginoon, lalakas sa kanilang kalooban. At higit sa lahat, ang pananampalataya ay lagi, O Diyos, sumagana sa kanila pong mga puso. I-provide mo, O Diyos. Katagpuin mo ang kanila pong mga pangangailangan. Hallelujah. Gayon din, O Diyos, itinatas namin sa panalangin, Lord, ang aming pong magulang, ang aming pong mentor, Lord. Ang Pastor Laksa, Panginoon, maging ang Nanay Isabel, na kung saan sila po ay nagdiriwang, Panginoon, ng kanila pong ika-43 taong anibersaryo. Salamat, Lord, sapagkat patuloy mo silang sinasamahan. Salamat, Lord, sapagkat patuloy mo pinalalakas sa kanila pong mga katawan. At sigit sa lahat, Lord, ito po pinagpapasalamat namin sa pagbibigay mo sa kanila, Panginoon, ng pananampalataya, O Diyos, sa pagpapalakas mo sa kanilang espiritu. Salamat, Lord, salamat. Patuloy ang paggabay. Patuloy, Lord, ang pagbibigay mo sa kanila, Lord, ng lahat-lahat para sa kanilang buhay. Hallelujah. Salamat din sa aking mga kapatid na nararito, Panginoon. Hindi ko man po isa-isahin ang kanilang mga pangalan. Nakikita mo, Diyos, ang kanilang po mga pangangailangan. Yes, Lord. Hallelujah. Dalangin ko po, Diyos, stretch out mo, Lord, ang iyo pong kamay. Hallelujah. Buksan mo, Panginoon, ang mga bintana at mga pintuan ng pagpapala. Ibuhos mo, Panginoon, sa aking mga kapatid. Hallelujah. Ang pagpapala na galing sa iyo, Diyos, na walang sukat paglagyan, na nag-uumapaw sa kanilang buhay. Ngayon din, ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang kaligtasan
Ang safe journey na ipinagkaloob mo kay Brother June, na ngayon, O Lord, ay kasama namin, Panginoon. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyong katapatan sa kanyang buhay. Salamat sa pag-iingat mo sa kanyang buhay. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa lahat po ng pamilya, Panginoon, ng aming mga kapatid, dito sa lugar na ito, itinatas ko po sa iyo. Patuloy mong pagpalain. Maging ang mga anak nila, Panginoon, maging ang mga bata, maging ang mga nag-aaral, mga estudyante, Lord, itinatas ko sa iyo. Patuloy na ingatan mo. Patuloy mong pagkalooban ng wisdom, knowledge na magagamit nila sa kanilang pag-aaral. Yan po, Panginoon. Lahat-lahat kami, O Diyos, patuloy na dalangin ko ngayong oras na ito. Puspusin mo po kami, Panginoon, ng iyong pong banal at makapangyarihang. Hallelujah. Salita at higit sa lahat, Lord. Maisabuhay namin ito. Magawa namin, Lord, ang naaayon sa iyong mabuti kalooban sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo minsan pa, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sapagkat patuloy mo kami pinagkakaisa sa Espiritu. Patuloy mo kami binibigkis, binubuklod sa iisang layunin, O Diyos, na kung saan, O Diyos, makapagbigay kami, Panginoon, ng kapurihan sa iyo. Magamit mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, through the advancement of your kingdom. Salamat sa iyo, Lord. Tunay, Lord, na wala pong katapat na salita, Panginoon, ang papurihan ka namin. Hallelujah. Kung wala po kami, Panginoon, kung wala ka po sa amin, apart from you, we can do nothing. Wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo. Yes, Kaya Lord. naman sa oras na ito, Lord, sa pagtatapos ng gawaing ito, Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, sa umpisa pa lamang hanggang sa pagtatapos, O Lord, ay sinamahan mo kami. Oo, Panginoon. Hallelujah. Gayon din naman ang susunod na gawain, Panginoon, na kung saan kami po ay magdededicate, Panginoon, ng sanggol, ng bata sa iyo. Loobin mo, Panginoon, na maging matagumpay, O Diyos, ang iyo pong gawain. Oo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Salamat pa. Salamat minsan pa sa isang araw na ito na kung saan nadama namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Nadama namin, O Lord, ang iyong pong Espiritu. Salamat sa aking mga kapatid, Lord, na kung saan naroroon ang kanila pong puso na magtiyaga, magtiis, at higit sa lahat, makinig, O Lord, ng iyong pong banal at makapangyarihang salita. Yes, Lord. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, nawa sa amin pong mga pagpupuri, sa amin pong pag-aawitan, hallelujah, nabigyan ka po namin, Panginoon, ng kaluguran, nabigyan ka namin ng kapurihan at higit sa lahat, Lord, napangiti ka namin ngayong araw na ito. Yes, Lord. Salamat, Lord, sapagkat tagumpay ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Oo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa maghapon at maging susunod na linggong ito, simula sa araw ng bukas, Panginoon, kung paanong iningatan mo kami sa nakalipas na linggo, gayon din naman, O Diyos, patnubayan at ingatan mo kami sa susunod na linggong ito. Amen. Hallelujah. Salamat po sa iyo. Minsan pa. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Sa bahaging ito, itaas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Ang biyaya, pagpapala na nagmumula sa Diyos, ay tanggapin natin ang kahabagan at patuloy na pagsama ng banal na Espiritu. Ang kapayapaan, katagumpayan ng Panginoon ay laging sumabawat isa sa atin ngayon at kailanman. Amen at Amen.